Pumalakpak tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Good morning po sa bawat isa. Sa ngalan po ng ating simbahan, malugod ko po kayong wine-welcome sa ating sama-samang pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito. And wine-welcome din po natin ang kasama po ni Sister Pai. First time pong narito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So ang araw na ito ay hindi lamang po araw ng pagsamba, kundi isa ring paalala na ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Amen? Na sa bawat hamon o pagsubok, bawat tagumpay at sa bawat panalangin na ating binibigkas, andyan lagi ang Panginoon at hindi niya po tayo pinababayaan. Amen? So katulad po kahapon, ating pong biglang dintang na etamo po inaasahan. Bigla po nakalakasing uran, po kalakasing hangin. Malakas po yung uran kay ngaliwang lugar pero kaya katamo po keni, puminuran pero ing hangin. Sobrang lakas po. Daig nepa po yung bagyong signal number 5 nepo. So ita po yatang napo natin niya pong kayabe hipo-hipo. So talagang makatakot po yung hangin. And then kaya rin na po nito, bigla mila ko yung power. Keni po Pew, kabukas po ingalang power. Nandin pa po nga bak 6 o'clock mi denan power. So salamat po king Lord at achuta pa po keni at atinta pa pong powers. Amen? Amen po. Kaya naman, hinihikayat ko po na ang bawat isa na sandaling isantabi ang ating mga alalahanin at ituon ang ating puso at isipan sa presensya ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Kaya po sa oras na ito, ibigay po natin ang ating the best na pagsamba para sa ating Panginoon. Amen po? So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at basahin po natin ang salita ng ating Panginoon dito po sa Isaiah chapter 1 verses 2 to 4 and then magja-jump po tayo ng verse 18. Ang sabi po, makinig kayo kalangitan, pati ikaw kalupaan, sapagkat si Yahweh ang nagsasalita, ako'y nagkaanak, inalagaan sila't pinalaki, ngunit naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi ako nakikilala ng Israel, hindi ako nauunawaan ng aking bayan. Bansang makasalanan, bayang mahilig sa kasamaan, itinakwil mo si Yahweh, dinusta mo ang banal ng Israel, at siya'y iyong tinalikdan. Verse 18 po, halika kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Amen po. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid para sa pangunang panalangin. Good morning po. Isang masayang Sunday po at dakal salamat ingal dongeni. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoon Yesus, Diyos ni Jacob, Abraham at Moises. Muli, Lord, sa umagang ito, kami po dinakong po sa dakong gawain upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay lumalapit upang makinig at pagbulayin po ang iyong mga banal na salita. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Patawarin mo po kami sa lahat po ng mga kasalanan sa buong sanglinggo. Ano po ang mga kasalanan po namin nagawa sa buong sanglinggo, kami po ay humingi po ng kapatawaran. Patuloy po God, sa oras na ito, Panginoon, pangunahin po ang aming pastor sa iyong mga salita.
itago mo po siya sa iyong likuran upang ikaw po ang siyang makita sa kanyang buhay. Bless mo po ang aming mga kasamahan sa panambahan ito. Huwag mo pong hayaan na kami po lalabas sa panambahan nito na hindi po namin daladala ay inyong masaganang pagpapala. Pangunahin mo po ang bawat isa sa amin. I-bless mo rin po, Panginoon, ang lahat po ng tatayo dito sa pulpito ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa oras ito sa pangalan po ng aming Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. At sa umagang ito, atin pong pasalamatan ng Panginoong Jesus sa kanyang patuloy na patnubay at gabay sa atin nung nakaraang mga araw at sa buong linggo po na ito. Sabi po sa Psalms 100 chapter 100 verses 4 to 5. Sabi po dito, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan dahil napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, magpakailanman. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. To you be all the glory, all the praise. Only to you, mighty King, mighty Jesus. Hallelujah. Come on, church. Sama-sama po nating sambahin ang ating dakilang Panginoon. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Ulitin po natin. Umaawit, umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Sing it! Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sama-sama purihin natin ang Panginoon. Pagpapala,
pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Sing it! Yahweh, Yahweh, at sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, at sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sing it! Si Yahweh ang ating Diyos. Sino ang ating Diyos? Si Yahweh ang ating Diyos. Lahat ng papuri sa'yo lamang, O Yahweh. Sa'yo lamang, Panginoong Jesus. We thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Hari ka ng mga hari. At ikaw ay tapat kailanman. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, na ikaw ang patuloy na matibay naming sandigan. Ikaw ay patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa sa kabila ng lahat ng pagsubok ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na sa aming mga pagkukulang, patuloy na ikaw ay tapat. Patuloy ang iyong biyaya, Panginoon. Ang iyong biyaya ay laging sapat para sa amin, O God. Kaya sa iyo ang aming papuri sa umagang ito. We thank you, Jesus. We thank you, Yahweh. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, kapatid niya'y aking pupurihin. Sabay-sabay po tayo. Dakila. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin.
sa mundo aking aawitin. Dakila, dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wagas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, o dakila ka, o Diyos, o Diyos. Patuloy na dakila ka sa aming mga buhay, Panginoon. Walang hanggan ang iyong kabutihan. Walang hanggan ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Kaya Jesus, sa iyo lamang kapurihan, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kaluwalhatian, Panginoon, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. We praise you, Lord Jesus. You remain faithful. Patuloy na ikaw ay tapat. Kailanman ay hindi ka nagbabago, Panginoon. Ikaw ang Panginoon namin ng nakaraan. Panginoon ni na Jacob, Panginoon ni na Moises. At ikaw ay nananatiling dakilang Panginoon sa kasalukuyan. Sa aming panahon ngayon, Panginoon, hindi ka nagbabago magpakailanman. Ibigay po natin ang kapurihan sa ating Panginoon. Kantahin po natin ng sabay-sabay ang kantang ito.
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw lamang, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, oh, kadakilaan mo, Jesus. Hindi sapat ang aming mga salita, Panginoon, para sabihin kung gaano kadakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. We thank you, Lord Jesus. Ikaw ang dakila, ikaw ang nangunguna, ikaw ang hari sa lahat ng mga hari, makapangyarihan, mapagmahal, maawain na aming Ama. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, aming Panginoong Jesus. Ang sabi po dito sa Psalms chapter 35, verse 25. Sabi po dito ni Haring David sa kauli-hulihan ng kanyang buhay, ako ay naging bata at ngayon matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ito po ay patunay ng walang hanggang katapatan ng ating Panginoon kaya patuloy po natin na maaasahan ang mga salita at mga pangako ng ating Amang Jesus. At sa panahon noon ni Haring David at sa panahon ngayon, kami ay patuloy na nanalig, Panginoon. Nananalig kami na ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang siyang patuloy namin na mararanasan sa aming mga buhay. Panginoon, sa aming katagumpayan man o sa gitna man ng aming mga pagsubok, ikaw ay laging nariyan, Panginoon, at ang iyong biyaya para sa amin ay laging sapat. At dalangin namin, Panginoon, na sa araw-araw ng aming mga buhay, lalo naming maranasan ang iyong presensya at lalo naming maranasan, Panginoon, patuloy na maranasan namin ang iyong walang hanggang biyaya. Maraming salamat, Jesus,
Sige po, atin pong sabihin sa Panginoong Yesus, heartfelt, sa kaibuturan ng ating puso, sabihin natin, salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Sige po, ibalik po natin ang pasasalamat at ang ating malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kapangyarihan, sa iyong aming papuri at pagsamba, sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Sa iyo lamang, Yahweh. We thank you, Lord Jesus. Amen. Thank you, praise and worship team, sa magagandang awitin na ating binigay sa ating Panginoon. And I believe po na lahat po tayo ay na-bless. Amen po. At naramdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon po, tayo po ay dadako sa pagkakaloob. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makakapagkaloob sa inyo, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng mga blessings, sa lahat po ng pag-iingat na ginagawa niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, binibigay po namin ang aming mga kaloob sa inyo. Nawa, Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng mga anak mo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Lord, sa lahat po ng pamilya ng Faith Assembly of God. Kayo po ang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa, O Lord. Kaya Lord, sa lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po. Salamat po sa mga kaloob. Nawa po'y pagpalain po tayong lahat. Amen. So ngayon po, meron po tayong testimony. No po, alam ko po na ang ating Panginoon ay gumawa sa buhay ng bawat isa. So, sino po yung gustong itaas po ang pangalan ng ating Panginoon? Amen. Si sister daw po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Good morning po. Nandito na naman po ako magte-testimony. Medyo marine ko po ngayon kasi chula po rin nga po ko. Sabi na po ning ginuka ko niyang Lunes po mag-testimony ko po. Kaya po, anya pong last week, kitang kaya po yung pastor kay pastor na niya po yung difference na nitang ketang Jeremiah pong Psalms. Keta pong Jeremiah po kasi sasabihan na the heart is deceitful above all things. Tapos ngayon sa Psalms naman po, the Lord will give your heart's desire. So medyo mimisip ko po, ela po ba kaya mag-contradict kanta? Tapos sinagot niya po yung pastor, sabi na, potang yung puso mo at yun king kalugod na ng Ginoo, maging masanting ya, maging tama ya po. Ngayon ayisip ko po itang sarili ko kanita. Bayo kaya pa po kilala yung Ginoo. Teka lang. Ya ko po kasi kanita,
Ing puso ko po, bala mo mag-chase ya karetang peace, sampong love ka rin aliwang tao, itang makipagbarkada ko po ka rin aliwang tao, itang makanta. Tapos, kay po, bayo kaya po akilala yung Ginoo, madakal ko pong barkada. Ampong, atin ko papin pong metong aboryan kanita. Kaso, kay po, during that po, akilala ko na po yung Ginoo. Ngayon, realize ko po, detang aliwang tao po nga reta. De po binya itang peace sa kailangan na ng puso ko. Itang, ene po sustain itang puso ko na kakailangan na ng love. Tas, anyang makilala kayo po yung Ginoo. Bala mo kanta ko mo po karon peace ampong itang susustinan itang puso kong love, care ampong nano pa po. Tas, bala mo itang po tang ikatamo po, chis tamo po karetang aliwang tao yung kailangan tamo. Tamo po mapanatag. O ano po tang mintatamo po king Ginoo, kanta tamo pa po mapanatag yung puso tamo. Itamo po yung testimony. Thank you po, Sister Gab. Tunay pimpune, okay mo pong makipagbarkada, pero pili ng tala po, din kaya katamong maging barkada. And pinaka-importante po yung Ginoo, yung kaya katamong best friend. Amen po? And thank you, Gab, king testimony. Atin pa pong bisang mag-testimony. Sister Auring po. Amen. Palakpakan tayo kung kaya katamong Ginoo. Ako po balo mag-testimony nyo, mag-announce. Ali po, ditak mo pong testimony. Related po anyang sermon na pong pastor, anyang May 10. May labas na po niya about Mother's Day. Yung pong tandaan ko po kaya sinabi na, a mother who lives godly legacy. Tapong pamana. Lalo po nga pamana tamo ka rin anak. Ako po, masaya ko po at buong pamilya ko po, abi-abi kami pong sasamba Kenny. Diyan po nga pong anak, apat na babae, paggagamit na po kay ministries. Ang pwede pong adwa nga nakalalaki, pistaman po alayo. Pero makiramdam lang po kayong live. Dati po ito pong bunso, maging kaya po Kenny, base. Ito pong mayatong, alay pong ministry, pero yung anak na po, at yung po Kenny, mag-drums siya, pasalamatan po kayong Ginoo. Yung pong masaya, meaning mapalad. Ne po, mapalad kami po, at habi-habi kami Kenny, at tapin, diyan po nga doon akong manuyang babae, habi ako lahat naman po. Apo rin pong, apo kong 14 na la po. Plus 2 po, iroksan na po ito pong anak na, bali 16 na po. Tsukengan po gani. Basta naman po masaya ako, sa po, keng kainan ngita, at mo rin pong kalungkutan. Medyo, tapin po, kasi po, dito pong apat kong manuyang, po bulubusan na, kayabe kani. Tapin kalungkutan ko. Pero masaya ako po, at least marakal kami po, kesa kita. mapalad ko po, mapalad kami po yung pamilya ko. Tapi po, sabi na pong pastor, kita pong Proverbs 22:6, ituro sa bata ang daang tapat, ang daang dapat natin lakaran, sabi na. Mula sa pagkabata hanggang sa paglaki, ay hindi niya malilimutan ang magiging pamana mo. Kami po wala po kaming pamanang gabon, kayamanan, o nano, data pong testamento, ba't ka ring attorney, ala kami po. Pero ating kayo po nga pamana, apin po itang Old and New Testament. Amen po. Amen. Tamo po, salamat po. Sabi po, announcement, yan pong May 30, yan na pong Sabado ita.
data pong kaya katamo sectional fellowship, 9 o'clock po hanggang 12, pero po makotamo Kenny, mga 7 o'clock, kasi mag-start pong exactly 9 a.m. Then pong Tuki, pagsabihan nyo na po ka na ako, bangan ta po, kahit tapo yung sakyan, nung dakal taon po. Thank you po. Amen po. Thank you, Sister Auring. Tunay po maka-bless po pagka impong pamilya, buong pamilya, abe-abela po sasamba, king kaya katamong Ginoo. Amen. So, Sister Lita po, alayo po ngayon pero po ta po kanong akakit na kami kasi po potang pauli na or papunta keng church, akakit na kami po sabi mumunta keng church. Sabi na, mabibless siya po kanu kaya kami, keng pamilyami. Uling akakit na po na abe-abe na magpuri keng Ginoo. Kaya po, ilarin po, ngayon kaya betano po, this is Starlita, kaya be po rin kayang apo. Amen po. So, praise God po at itamo po, kaya betala po rin kaya katamong pamilya na magsamba king kaya katamong Ginoong Diyos. Amen. So, ngayon po, ituon tanala po rin kaya katamong puso, kaisipan, ipokus tala po, kareng salita ng kaya katamong Ginoong Diyos. And awsan ko na po yung kaya katamong malugod na pastor para i-share po rin yung salita ng kaya katamong Ginoo. Palakpakan tayo po yung kaya katamong Ginoong Diyos. Thank you po. Salamat po sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, praise God. Thank you po kay tang adwang testimony. Ayan po si Gabo. Siya po yung kasama ni Bro Jonathan na pumipitik po doon sa sa ating pong yung mga kung ano yung nakikita natin ngayon. Si Gab ay siya yung may kinalaman doon sa aking pong kodigo. At si Bro Jonathan naman, siya po yung may kinalaman doon sa kung ano po yung napapanood natin sa live. Yan. So, salamat, Brother Jonathan. Okay. At alam po ninyo, mayroon tayong napakagandang connection ngayon, ng internet, because of Brother Jonathan naman. So, kwento ko po bang bagyan po. Salamat din po sa testimony po ni Sister Auring. Migkot siya ketang kay ko, ketang message ko. May tabako puso. Kasi kung minsan, nisip ko kailan kaya mayroon ding itang magsabi na yung preaching ni Pastor ay okay din. Kung minsan mainggit ko rin karing aliwa Inisip ko, kasi yung ko, siguro, ganong masantig yung message ko, kaya hindi gaanong napapansin ka. But thank you, thank you. Pero pakisabi ko po, diyang hindi kayo gaano nagagandahan, word of God po yan. Salita po ng ating Panginoon. Sana po, kayo po maging maselan. Amen po. Balo po yun nyo, yung mga tabang anak. Yung mga tatabang mga bata, kunan mo nung makanalo lamangan. Ela po maselon. Adyan tiyo mo, adyan kahit tuyo lang. Ela po maselo. Kahit tuluyan, talagang mangan lang mga. Kaya naman, anong pangasanting ang katawan. Balo mo kaling Kristiyano, may ilan, minsan mayaya lang. Mapapayat. Bakit po? Wala maselan nila po. Karing amano na ning Ginoo. Maselan sila sa salita po ng ating Panginoon. Amen. So, thank you po. Ngayon nga ba kayo ngayong umagang ito ay kakain tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Parang ayaw ninyo. Amen po. Amen. Bago ko po tuluyang ibahagi ang salita ng Panginoon, makakarinig po tayo ng natatanging bilang
Napangiti kayo, no? Opo, makakarinig po tayo ng natatanging bilang na ibabahagi sa atin ng ating kapatid, si Brother Oding. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise God. Kabataan. Sige. At na pong sakit. Sinabi namin po ng kanta at nasakit tumayo kayo. Ngayon ipipilitan ko pong takad kayo, banta ayabot kayo po yung Ginoo. Kaya lang po kakantahan kayo bangka nito. Lakas ko po loob. Palamang-lamang dengabe akong kalalakyan. Nung ilang po makapag-testimony kayo special number naman po. Minsan po ako na yung mga inapo po kang Lord. Isipan ko po ng blessing na. Lakas ko po pasibayo. Anya po kasi pasimula ko po ganyan gawain kayo nang kaya po makuha, kumunta ako kay Ngilog, Lelehilog. Sabi ko na yun, Kapitangan Bengi po, mag-pray ko makatas yung gambat man yan. Punta kay Pento na anak ng asawa ko, Kapitangan ko warsala, no kay Bat, anak ng asawa ko. Mag-pray ko kay Ginoo, no ka rin katang Lelehilog. Bagabat na po kasukal ka nito. Ang bala malasing kay anak na ako. Unan mong ninyad mo, sana makapag-over ko, banta makatayo ka tambali, 3 kailan punta mo laga ko. Tinupad na po ito, hasali ko nga pati po bali, may kasali ko. Binilis na ako po yung ginukan nito. Ita pong potang bumuli ko. Potang pupunta ako kay Sukol Makanyan. Siyempre, di mo bingan, dakurak mo lang, Kapitangan Bengi. Pero kay ba't po sabi kayong gano'n, inak po balo ko iniingatan ako. At ako po salamat, dyan ang kaya pong andugan kaya pong kanta yung gano'n. Para kaya, ito pong, yan po pong kanta, pati po kaya po kayong mga hawit. 51, 10-12, ano kaya isang pusong tapat na sa aking likahin. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin sa iyong arapay. Huwag akong alisin. Sa iyong banal na espiritu, pagarin. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Hindi pong kanta ko makadikit sa puganing kayi. Biblikal niya po yung kanta ko, itang kay Pusong Dalisay. At iyapin niya po kayong hawit ini. Amen. Pusong Dalisay. Pusong Dalisay. Ekik. Oo, ekik ay Pusong Dalisay. Asante nga. Amen. Amen. Pusong dalisay ang aking nais. Narikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Narikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibo na ika'y parang alam. Ang tungkol pagpupuri sa'yo lamang. Pusong dalisay ang aking nais. Rikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay
Thank you, Brother Oding, at sa ating pong mga musician. Tin pa pong bisang kumanta po. Mabibless ko po kayong kapatid tamo. Nagkanak ako kasi nung unang panahon, anatamong katulad po, nung unang panahon. Hindi ko sinasabing hindi naman tayo masaya ngayon. Pero nung unang panahon, talagang naalala po nyo yun, yung mga kanta natin noon, napakapayak niyo po. Sarap pong alalahanin. Praise God. At syempre po, bago po tayo tuloy ang magpasimula, mananalangin tayo syempre po. Pero alam po nyo, ayaw ko pong palampasin ang oras na ito na hindi ko po may papanalangin. Yun po, yung pong kasama po ni Sister Pai, na yung pong kanyang in-invite niyo po. So, Sister Pai, okay lamang po, kasama po ni Sister, ipanalangin na kayo po kapatid. Munta kayo po kaya ni, pumaka ni kapatid. Pumaka din, burid na kayo pong pag-pray. Kaya ni kapatid. Kaya ni po, burid na kayo pong pag-pray. Palapakan po natin ang Panginoon. Ayan po, Sister Payo. Amen. Tigdutan mo po. Samahan po niyo ako, ipanalangin po natin ng mga kabipan. Dito po kayo, Sister. Hallelujah, hallelujah. Sister, ipanalangin kita ng panalangin na pagtanggap sa Panginoon. Maaaring hindi mo pa gaano maunawaan ito, pero sundin mo at arin mong tunay mong panalangin ito at naniniwala po kapag ginawa mo ito, be-bless ka ng Panginoon. Tayo manalangin. Sundan mo ako sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. At isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa aking pangalan na ngayon ay nakasulat na sa iyong aklat. Salamat din po na pinatawad mo na ang aking kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. Amen. Ikaw na lamang po manalangin. Sa oras na ito, Ama, muli, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin na ang aming kapatid tinanggap kanya bilang Panginoon at sariling kanyang tagapagligtas. Salamat po. At naniniwala po kami, laksang anghel sa oras na ito nagpupuri sa kalangitan. Salamat din po kay Sister Pai, Panginoon Diyos, na kung saan ginamit mo ang kapatid na ito, Panginoon, upang mailapit ang kanyang kaibigan sa iyo. Panginoon, maraming pong salamat. Panginoon, ilagay mo, bigyan mo kami ng puso katulad po ni Sister Pai, na kung saan, Panginoon, magkaroon kami ng lakas, Panginoon, na mag-invite din, Panginoon, o magdala ng mga kapatid po namin, mga mahal po namin sa buhay sa iyo, upang kami ay sama-sama na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat ng madami at bilang panghuli, bless po ninyo, Ama, ang mga salita mo na maipapahayag ngayong umagang ito. Salamat ng madami sa iyong kapurihan, karangalan, kalawalhatian, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ito pang aming sama-samang panalangin. Everybody say, Amen and Amen. God bless po niyo po, sister, and congratulations. Amen. Hallelujah. Tayo ngayon ay darako na sa mensahe ng ating pong Panginoon. At ang ating pong topic ngayong umagang ito, ang mensahe ng Panginoon na may papahayag ngayong umagang ito ay pinamagatan po natin, Return to God before it's too late. Medyo lakas-lakasan ko pong bagya. Return to God before it's too late. Okay. Mga kapatid,
Pastor Doming, bakit yan ang napili mong ihayag ngayong umagang ito? Pinaparinggan mo ba kami, Pastor Doms, na magbalik loob sa Panginoon samantalang nandito na kami sa loob ng church? Parang mayroon kang ibig sabihin dyan nandito na kami sa church, pagbabalikan mo pa kami? Mamaya po maunawaan natin yan. At syempre po, ang mensahe ngayong umagang ito ay siguro po mas madiin sa mga tao po na wala dito sa church. Di ba? Yung mga tao na wala sa Panginoon, sa mga tao na minsan nakilala ang Panginoon at pagkatapos po ay tumalikod. Yung maalala po niyo, mayroon tayong mensahe dyan ito pong mga nakarang araw. Ano kasi yung pamagat na mensahe na yon? Parang nakalimutan niyo, sabi ko na nga ba eh. Opo. Ito pong metong, sister. No turning back. Yun po yung mensahe. So, kapatid, siguro po mas ano yun? Mas akma, mas matindi, syempre po. Kasi nga po, nakilala mo ang Panginoon at pagkatapos ay ikaw ay muling tumalikod. Mapanganib po, binabanggit po sa Hebrew chapter 10 verse 26. Sorry Gab, wala tayo doon. Wala dyan yan. Mapanganib po, but if you have Bible, kindly buksan mo yung Hebrew chapter 10 verse 26 up to 27. Pero kapatid, tignan mo ito pakipakiramdaman mo o pakinggan mong maayos. Ang sabi ko dito, ang taong lumalayo sa Diyos ay parang ilaw na unti-unting namamatay. Opo. Kaya nga ang sabi natin, mensahe ito, hindi lamang para sa atin na nandito ngayon sa loob ng church. Kasama po, siyempre, may nanonood sa live, Kasama na rin sila. Amen. At sa makakarinig pa ng mensahe nito. Ang sabi ko, habang may pagkakataon pa, bumalik tayo sa Diyos bago tuluyang dumilim ang lahat. Naalala ko yung isang sinabi ko. Ano kasi sinabi mo na yan, Pastor Doming? Yung punto na, ihalis muna ako, saka na lang ko magbabalik. Mag-iingat ka. Baka hindi ka na makabalik. Ito pong nakakatakot. Babala ko po ito. Amen. Marami na akong nakita na ganon. Napakalayo na nila sa Panginoon. Huwag mong biruin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Opo. Mga kapatid, siyempre, Pastor Doms, parang Isayas yan hindi parang, talagang Isayas nga. Kasi nandyan yung ating pong reading sa ating quiet time, di ba? Napansin po niyo? Ano po? Pag katapos natin yung ng Song of Solomon, di ba ang sunod doon, Isayas? Abay, napansin ko, nung binasa ko po yung aklat, ang igsi lang naman yung Isaiah chapter 1, verse 1 up to, makalimutan nyo minsan nakakalimutan ko rin yan 31. Hanggang 31 verses lang yan. Ewan ko po, kung nung binasa ninyo, ay parang napaisip din kayo. Ako napaisip ako Kung kaya mula po sa chapter na ito, ako po ay na-challenge na gumawa ng isang sermon at ito na nga. Praise the Lord. Ipinapakita po ng aklat ng Isayas yung pong kalagayan ng Israel noong mga panahon yun. Sabi ka natin sa ating intro ganito. Ang aklat ng Isayas ay isinulat sa panahon na ang Huda at Jerusalem
ay tila makadiyos. Tila makadiyos. Pastor Doming, meron kang binanggit na yung pong Huda at Jerusalem. Bakit? Bakit dalawa? Kasi nga po, noong mga panahong yun, nabasa na natin yan, di ba? Ang Israel kasi, o itong Palestine, lalo sa mga Hudyo, nahati. Yung tinatawag na divided kingdom. Ano po? Kailan nangyari yan, Pastor Doms? Nangyari yan nung mamatay po si Haring Solomon na umawit ng Song of Songs. Nung mamatay siya at pinalitan siya ng kanyang anak, ano kasi ang pangalan ng kanyang anak? Nakalimutan nyo kanya. Alam ninyo yan, nakalimutan lang. Pero hihirit pa tayo para sa jacket, sayang naman. Ay talagang wala. At si Roboam. Ayan. Yun yung anak niya, si Roboam. Yung maalala po nyo, yung humingi ng payo sa mga matatanda. At ang payo ng mga matatanda kay Roboam, mahalin mo ang bayan, ha? Sabi po niya. Ang nangyari, humingi rin siya ng payo sa mga kabataan. Alam po niyo yung sabi ng mga kabataan? Pigpitan mo yung batas. Ay lalong nagrebelde ang mga tao. At sapagkat yun naman po yung panahon, alam po niyo, mayroong isang rebelde rin. Kumbaga parang sa bayan natin ngayon na talaga namang hindi mo maintindihan kung anong pa nga ba ang nangyayari, anong nangyayari ngayon sa bayan po natin. Ano po? Meron pong isang tao na kung saan sa panahon po ni Haring Solomon, ay kumbaga siya po yung tinatawag na parang aktivista. No? Na kung saan ay kumokontra sa ilang mga bagay na kung saan ay pinapairal ni Haring Solomon. So naging ang taong ito ay kumbaga markbo sa hari. Kaya po ang ginawa sinabi ko, Rehoboam. Kumupo ito, wag ganito, kit ko nung katikiki kayo. Si Rehoboam, tumakas po siya pamunta ng Egypt. Nagtago po siya sa Egypt. At nung malaman niya na namatay na si Solomon, siya ay umuwi. Tangan nga lamang, katulad ng binanggit ko, iba pa rin yung batas. Naging mas maigpit. Kaya po anong ginawa po ni Rehoboam? Nangyari po yung tinatawag na divided kingdom. Nahati po. Hindi po nahati. 10 nga yung isa At mayroon pong dalawa na nagsama. Sino kasi yung dalawa na yon? Si Huda at saka si Benjamin. Yan. So, tuloy ko po, ang sabi niya, ang aklat ng Isaias ay isinulat sa panahon na ang Huda at Jerusalem ay tila, kumbaga tila, ibang punto na, yung parang makadiyos, religious, kumbaga. Pero sa loob, yung kaloob-looban niya, malayo pala sa Diyos. Amen. Malayo pala sa Diyos. Kumbaga, mayroon silang religion, pero wala po yung relationship sa Diyos. Wala po yung ugnayan. Makikita natin sa buong chapter na kung saan ipinapakita po nandun po yung kanilang pag-aalay. Pero wala po yung pagsunod. Nakakalungkot naman po. Wala po yung obedience. Kaya po makikita po natin sa aklat na ito, sa chapter na ito, ang Diyos po ay nasaktan. May nasakit siya po. At ang nangyari po,
nagsalita po ang Diyos sa pamamagitan po ni Isaias. Amen. Ano po ang sinalita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ni Isaias? Nagbigay po siya ng babala. Amen. Bigay sila ng babala. Nasaktan po. Sa panahon natin, tayo po bilang mga Kristiyano, isipin nga po natin, isipin natin yung mga sarili po natin. Hindi naman ba nasasaktan ang Diyos sa buhay po natin? Hindi ba tayo kahalintulad ng mga Hudyo noong mga panahon yon na kung saan sila po ay present pero absent. Kumbaga parang sa atin, nandito sa church pero malayo ang isip. Katahimikan nyo? Hello? Dalawang ibig sabihin yan. Maaaring may tutundo kayo. Talagang serious kayo magandang kanako sa akin. Pero sa palagay, parang serious kayo, no? Amen. Ay, nakalimutan ko pa sa si Brother Oding, sarap po yung, ang ganda po yung inawit po niya. Kay buti-buti po, Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, sa kabila po, bagamat itong bayan na ito, nandun na religious po sila. Kumbaga, hindi naman yung puntong Pastor Doming, parang inaano mo kami tawag nito, parang pinipitik mo kami hindi naman yung gano'n. Pero kumbaga, ang bayang Israel, umaawit sila. Nagpupuri sa Panginoon. Parang sa atin ngayon din. Umaawit tayo, nagpupuri sa Panginoon. Pero sa puso nila, hindi nakaayon sa Diyos. Mapagmatas sila. Amen. Itang relasyon nila. At ang isang matindi pa na naging sitwasyon nila, ginagawa po nila, yung ginagawa po nila yung mga spiritual na bagay. Kaya nga religious Nakakapanalangin sila, nagpipray po sila. Pero namumuhay sila sa kasalanan. But, mga kapatid, this is the good news. Mayroon pong magandang balita naman. Bakit po? Kasi po, kahit na ganoon, ang kalagayan ng bayan o ng mga Hudyo ng mga panahon yon, ang Diyos po ay nagbigay ng panyaya. Amen po. Kanyaya po siya. Mamaya po makikita po natin yan. Nakita po niyo, binasa ng kanita, tumalon Yung mula verse 2 to 4 and then verse 18. Nakasanting niyo po, mamaya hihimayin po natin yan. But before po doon, nais kong puntahan po natin yung pinakaunang punto po natin at dito natin makikita, pero makita ko ng mabuti yung kodigo ko po. Yan. Kasi po magkaiba di sa laptop po may konting gusto ko po munang makita natin yung pong sabi natin, the pain. Pain. Ano itong pain na yan? Sakit. Di ba? Of a rejected father. Kumbaga, yung sakit na kung saan ay nadama po ay ito sa Panginoon. Yung punto na ang Panginoon ay hindi kinilala ng bayan o ng kanyang mga anak. Kaya sabi po niya, ako'y nagkaanak, inalagaan sila, pinalaki, ngunit naghimagsik laban sa akin. Tingnan po ninyo yung punto. Sabi natin, God cared for them like a loving father. Inalagaan sila. Siyempre, ginawa po yung tayo na mga halimbawa, katulad ng loving father. Tayo, mahal natin yung mga pamilya natin, yung mga anak natin po. Pero siyempre,
hindi po tutumbas po yung pag-ibig ng ating pong mga magulang sa atin. Pinagpala sila, inangatan sila, minahal sila, tinawag silang kanyang bayan. Pero sa kabila noon, tinalikuran nilang Panginoon. Paano nangyari yun? Kapatid, sabi ko po dito, parang magulang na ibinigay na ang lahat sa anak. Pero ang sukli ay pagsuway. Ayan. Gaano kasakit yun? Gaano kasakit yung itinuring mo yung na anak mo. Alam po niyo yung like a loving father. God cared for them. Like a loving father. Matindi. Matindi po ito. At siyempre po yung verse 3, lulundagtakan niya na yung sa verse 3, yung nabanggit ko. Makikita po natin na nakikilala ng baka. Ang sakit po yung matindi po itong halimbawang ginamit dito. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon. Meron bang baka na nakakita na ba tayo ng baka na sumusunod sa kapag-alaga sa kanya? Oo, nakakita na tayo. Ngunit hindi ako nakilala ng Israel. That is word. Ano po? Kaya sabi ko nga sa halimbawa ko dito, may mga hayop po marunong kumilala sa kanilang amo. Nakakita na po ba tayo doon ng ganon? Kilala na. Yung mga, lalo na especially po, yung mga aso. Mayroon po nga akong napapanood na taon na po ang nagdaan. Lumipas po ng maraming panahon. Yung aso, napapunta sa isang tao. Kaya biglang dumating yung talagang amo niya. Kilala pa rin. Kilala pa rin yung amo niya. Pero sabi po ng sinabi ng ating Panginoon, mababanagan po natin na nasaktan talaga ang Panginoon. Kaya nga sabi ko po dito sa kudigo ko, nakakalungkot isipin na minsan mas marunong pang kumilala ang hayop kaysa tao na pinagpala na ng Diyos. Nasusundan po niyo ako, mga kapatid. Hello? Minsan po, mas in application po sa buhay po ng mga tao, mas kilala natin ang mundo sometime kaysa Diyos. May mga taong ganun. Sa malimbawa, minsan po mas hinahanap nga natin yung cellphone natin kaysa sa Panginoon. Halimbawa po, mayroon kang pinuntahan. Tapos, nakalayo ka na, mayroon kang sasakyan. Wala pagtanto po, wala yung cellphone. Binabalikan. Ilan sa inyo nakaranas na yung ganun? Di ba? Naiwan mo yung cellphone mo, binabalikan mo. Ganon po ka-importante. Yung cellphone. Kung minsan, mas mahal ka yung cellphone. Hindi man nakuhang manalangin. Hello? Nandyan pa po ba tayo? Kung minsan po, aminin natin at sa hindi. Sometimes, mas excited pa tayo sa ibang bagay kaysa sa pagsamba po sa Panginoon. Sabi natin, sin always bring out. Parang parang nag-advance ako. Israel forgot the one who owned. Sabi pala natin doon sa verse 3 kanina. Yung number 3, matindi. Israel forgot the one. Pagmamay-ari ka. Tapos nakalimutan mo yun, nagmamay-ari sa'yo. Kasakit naman po ito.
Masakit po ito. Sabi natin, sin always brings destruction. Yung pagalin tulad po ng mga talata natin, doon po sa verse 5 to 8, ang larawan ng Israel, anak, pakipos mo yung, yung verse 5 to 8. Pero bahagi lang po ang sasabihin ko. Ang larawan po ng Israel, sugatan. Sugatan, wasak, magulo. Walang kapayapaan. Ito po yung kalagayan ng Israel. Ano po? Parang sa bansa rin natin. Forgot mo na yung bansa. Kasi minsan, concentrate muna po tayo dito. Kasi minsan, pag-usapan natin yung bansa, ang dami kong maikukwento dyan. Pero forgot muna about country. Pero siyempre, ni-encourage ko rin po kayo, parati natin panalangin ng ating bansa. So, ang larawan ng Israel, sugatan. Sa palagay po ninyo, kapag sinabi pong sugatan, ano po yung pwede nating isipin? Ano kayang kalagayan ng isang, pwede natin isipin sa isang tao na sugatan, ganun na lang. Halimbawa, sugatan po si, gamitin ko ng halimbawa yung aking, si brother EJ, hindi sa harap Sugatan siya. Ano sa palagay po yung kanyang magiging yung larawan niya? Sugatan Hindi po. Sabi, sugatan puno po siya ng sugat. Po makagalaw-galaw. Mahirapan siya. Yun po yung kalagayan ng bansang ito. Wasak, magulo, walang kapayapaan. Bakit kasi? Kasi ang buhay nila ay malayo sa Diyos. At kapag ka nawala, kumbaga malayo ka sa Diyos, kapatid, alam mo ito. Kapag kawalan ka sa Panginoon, wala pong kapayapaan. Amen po. Wala po yung joy. Oo, masaya ka. Pero, sinasabi kong totoo, saglit lang yun. May kapayapaan ka. Pero sinasabi kong totoo, saglit lang yun. Mamaya-maya, malulungkot ka na naman. Mamaya-maya, gulong-gulo ka na naman. Number 2. Anong sinasabi po ng number 2? Sabi natin, the problem of empty. Sa Tagalog, kasi yung empty? Walang laman po. Empty nga Empty religion ang ating kanini. No, anong ibig mong sabihin dyan, Pastor Doms? Alam po ninyo, gusto kong basahin natin yung Isaiah chapter 1 verse 11 to 15 just to gusto kong makita po natin ano yung kalagayan ng bayang ito. Siyempre may kudigot ko ako dito, mas malapit. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng iyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog. Alam po niyo, religion. Ito yung ginagawa po nila. So, sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga turo at mga kambing. Sino ang may sabi sa iyong magdala niyan sa harap ko? Sinong may utos sa inyong magparuot pa rito sa aking templo? Huwag na kayong maghandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Tignan po ninyo yung kanilang ginagawa. Sundo pa natin. Meron pa paninak. Sige nga. Yung labis akong nasusuklam, sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan.
Kompleto sila ng ginagawa. Suyang-suya na ako. Alam po niyo yung suyang-suya? Ano kapag ka, suyang-suya ka, alam mo yung kapag ka kumakain ka ng, ng taba. Yung parang, ayaw nang tanggapin yung sikmura mo. Ha? Ayaw tanggapin. Alam mo, matindi itong sinabi sa kanila. Yung paglalarawan po ng Diyos about their religion. Di ba? Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kumbaga, napupuno ang salop. Kapag kayo tumawag sa akin, ito there is a babala, warning. Ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo pakikinggan. O hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Pakibalik mo sa number 2, anak. Ang sabi po natin sa point number 2, God is not impressed with outward worship. Ayun po pala. Alam mo kapatid, hindi po naaantig, naaantig o natutuwa ang Diyos sa panlabas na pagsamba. Oo, makita po natin, sa binasa natin, may handog sila. May piyesta po sila. May gathering. Mayroon pong religious activities. Marami silang ginagawa. Siyempre, may pagkakaloob pa sila. May handog sila. Kung isummarize natin, mayroon silang paghahandog sa Diyos. Pero, sinabi ng Diyos, sinagot sila, walang halaga sa akin ang dami ng iyong mga handog. Doon sa verse 11. Parang ganito yan eh. Umaawit, naglilingkod, always present, pero absent. Nasa malayo yung isip. Kapatid, speaking of paghahandog, ang Diyos po, nalilugod po siya sa ating mga handog, siyempre po. Pero, hindi yun ang, yung kumbaga, ay, total, naghandog naman ako sa Panginoon. Ay, intindihan na ako ni Lord kanito. Ano po sa palagay po nyo? Total, naghandog, ang laki nga ng handog ko eh. Pero, mga kapatid, hindi, nais kong sabihin ngayong umaga, hindi yon ang nagbibigay ng, o para sa ganoon, ay hindi ka napansinin ng ating Panginoon. Halip po, para, yung bagang puntong, parang suhol, parang ganoon, ay total. Nagkaloob naman ako ng pagkalaki-laki. Ay, intindihan na ako. Kapari, makantito. Sabi ng Panginoon, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Ano ang mahalaga sa ating Panginoon? Amen po. Ano po ang mahalaga sa Panginoon? Yung puso. Puso po. Yung puso mo ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, kapatid, ang larawan po ng mga Israelita, punong-puno po sila ng kung ang pinag-uusapan sa mga ginagawa. Kung ang pinag-uusapan ay yung pagsunod sa kautasan. Abay, talagang nasunod po sila. Nasunod po sila. Ginagawa nila lahat. Yung mga mahalagang pagtitipon, lahat ng mga hinihingi ng Panginoon na dapat nilang gawin, ginagawa nila yon. Sinusunod po nila ng maayos. Pero ang problema po doon, yung puso. Yung puso.
Yun ang kulang sa kanila. Pwede nating baliktarin eh. Kahit wala kang ginagawa, pero kung ang puso mo maayos sa Panginoon. Pero ano yun, kapag maayos kasi sa puso mo, yung puso mo siguradong susunod yun eh. Di ba? Susunod yun. Susunod. Ang mahalaga po dito yung puso. Sabi natin dito sa yung B. God looks at the heart. Ang Diyos daw ay natingin sa puso. Ayun nga, yung binanggit ko na po. Hindi po problema yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Ang problema po ay yung puntong pagpapaimbabaw. Ano po? Yung tinatawag na hypocrisy. Pagpapaimbabaw. Akala mo totoo. Totoo. Yun po yung ginagawa ng mga Hudyo nung panahon na yon. At ito po yung babalarin sa atin. No. Dapat po mamuhay po tayo ng naayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Bura dapat yung spirit of hypocrisy. Alam po nyo, sa New Testament may mga sa mga nag-aaral ng Biblia, sa mga iskriba at mga pariseo. Ano po? Kapag sinabi nilang sa mga nag-aaral po ng Biblia, kapag sinabi sa kanila, nagsalita sila, bahal mo, pariseo ka. Masakit siya po ita, kapatid. Pastor Doming, ano ba kasing ibig sabihin ng pariseo? Pagka sinabi nila na, bahal mo, pariseo ka. Ano kasing ibig sabihin nun? Mapagpaimbabaw. Mapagpaimbabaw. Kala mo totoo, pero malaot pala. Amen. So sa mga anak ng Diyos, huwag maging parang mahinang jacket ka niyan. Huwag maging pariseo. Amen. Ibig sabihin po, maging totoo yung puso mo sa Diyos. Ito yung nais ng ating Panginoon. Siyempre, gusto ng Panginoon. Hindi ba niya gusto yung paglilingkod natin? Yung pagsamba natin? Gusto ng Panginoon Diyos yan. Pero dumating ang panahon na ang Panginoon nasuya po siya. Nasuya po siya. Hindi dahil sa yun na lang ang ginagawa po nila. Sapagkat yung puso po nila ay hindi po totoo. Hindi naman nagsasawa ang Panginoon Diyos sa mga handog po natin. Sa totoo lamang po. Sa mga pag-awitan po natin, hindi po nagsasawa ang Panginoon Diyos yan. Ang problema lang doon, yung puso. Yung puso. Kaya nga, ulitin ko, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kapatid, kung ang Diyos ngayon, tinitignan niya ang puso mo. Nano kaya nga kakit na? Hello? Nano kaya nga kakit ngayon? Ano kaya ang nakikita ngayon ni Lord sa puso mo? Amen. Pusong tapat. Pusong dalisay. Amen po. Yun po yung dapat. Ayaw ng Diyos yung pong punto na double life. Pastor Doming, nanong mo sabihan yung double life mo? Pakitang tao. Pakitang tao. May babala ang Diyos, ulitin ko lamang po, doon sa verse 15, hindi ko kayo pakikinggan. Matindi po ito. Hindi ko yung pakikinggan. Kapag kayo tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Napakasakit po nito, kapatid. Sipon mo, imagine po natin,
nananalangin ka, tumatawag ka sa Panginoon, hindi ka pakikinggan ng Diyos, ano bang maramdaman mo? Ang tanong ay, bakit kaya? Bakit kaya hindi pakikinggan ng Diyos ang dalangin mo? Bakit kaya ayaw pakinggan ng Diyos ang ating mga dalangin? Siyempre, kasama ka doon, Pastor. Kami lang yata yung tinuturo mo. Opo, dalangin natin. Bakit kaya? Yung mga prayer po natin, hindi pinakikinggan dahil ayaw talikdan ang sin. Kasalanan. Ito po yung maganda, yung pinakahuli dyan. Kasi ang totoong pagsamba ay nagbubunga po ng tinatawag na matuwid na pamumuhay. Real worship produces righteous living. Amen po. Pwede ba natin palapakan ang Panginoon Diyos dyan? Yung pong verse 16 to 17 po, sinabi niya, tumigil kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Ito yung sinabi ng ating pong Panginoon. Ang tunay po, mga kapatid, na Kristiyanong pamumuhay, hindi lamang po yung attendance, yung lagi kang nandyan. Sa kantahan, umaawit, tumutugtog, may posisyon sa church. Okay na yon. Po. Sabi po ng pag-aralan yung gumawa ng mabuti. Yung ilan, po. Kaya makikita mo, ang galing. Pero, sa Kapampangan po, anong katsura ugali? Sa Ilocano, ano kasi ito? Sa Ilocano, may mga Ilocano, kasama mga Ilocano dito. Ano kasi sa Ilocano yun, bro? Yung anong katsura ugali? Nagalasti? Ugali din? Ganun din. Gusto ng Panginoon Diyos na maging mahusay yung pag-uugali po natin. Okay lang yung gumawa ka eh. Pero kumusta naman talaga yung puso mo? Babalik ulit yung puso. So kailangan, kapatid, yung pagbabago, kabutihan, pagiging makatarungan, and then yung pagiging mapagmahal sa kapwa. Ayun po yung dapat. Amen po. Siyempre pumapasok ulit doon sa puso. Kala ko, meron pa akong 2 minutes. Kaya ko kaya ito. Hello, nandyan pa po ba tayo? Pangatlo na tayo, anak. Ang sabi po natin dyan, praise the Lord, pangatlo na si Pastor magkuklose, susunod dyan, closing prayer. Pangatlo po, there is a promise, brothers and sisters. Mayroon pong promise ang Panginoon. Siyempre po, nakita po natin kanina, ang bayan, ito yung buhay po nila. At sometimes, ito rin yung buhay po natin. Hello, nandyan po ba tayo? Idiin ko po ito. Ano po? Ito yung buhay ng mga Israelita. Chapter 1. Matindi. At kung minsan po, ito rin yung buhay natin. Ito yung nakikita sa atin. Kung minsan nga nadadaya tayo eh. Parang yung testimony kanina ni Gab. Nadadaya tayo. Akala natin. Okay tayo. Pero babala, sabi po ng talata, yung testimony kanina, mapanlin lang ang puso. Kaya nga maganda na dapat malapit ka sa Diyos. Kapag malapit ka kasi sa Diyos,
unti-unti niyang binabago ang puso mo hanggang sa yung mga ginugusto mo, gugustuhin na rin ng Panginoon. Amen. Just like David. Di ba? Doon pumupunta yung gusto mo ay gusto rin ng Panginoon kasi naaayon, yung puso mo ay binago ng ating pong Panginoon. The promise of restoration. Okay. Ang sabi po natin, God still invites sinners to come back. Wow, pwede bang parapakan natin ang Diyos dyan? Opo, doon po sa verse 18, mayroon pong paanyaya ang ating Panginoon. Hali kayo at magliwanagan tayo. Sa kabila po ng pagre-rebelde, ang Diyos po ay may paanyaya. Tinatawag pa rin sila. Tinatawag pa rin tayo na bumalik sa Diyos. Ang Diyos po, ang sabi po ng mga talata, He is ready to forgive. Amen. Handang tumanggap, handang magbigay ng pagkakataon. Amen po. Handa po niya tayo na bigyan lagi na binabagin natin ito, pangalawang pagkakataon. Ang Diyos po, nagbibigay siya ng pagkakataon. Kaya sabi ko, mula rin sa salita ng ating pong Panginoon, kung marinig mo ang salita ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon, parang ganito ngayon. Ito ngayon, naririnig po natin ang salita ng ating Panginoon. Nako-correct tayo eh. Hindi po ba? Parang pinapatamaan yata ako ni Pastor. Parang yung mga nauna niyang binanggit sa akin yun. Hali po, ito'y mula sa Panginoon. At ang sabi po ni Pablo doon, huwag mong patigasin ang puso mo. Amen? Huwag mong patigasin. Don't harden your heart. Patigasin ang puso mo. Pagsisihan mo, sabihin mo, Lord, I'm sorry. Amen po. Si Haring David, nung kumprontahin siya ng ating pong Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Ano kasing pangalan ng propeta na yon? Yes. Ang sabi po ni Haring David, nung pagkatapos po ng kwento, ginapak niya yung kanyang kasuotan. Ang sabi po niya, dapat mamatay ang taong yon. Sabi po ni King David. Kagad-agad sumagot si Nathan, kayo po yon, mahal na hari. Ano po yung sinabi po ni David? Hindi niya sinabi na mamatay ka, sinabihan mo ang hari. Hali po, actually sa time na yun, pwede niyang ipapatay si Nathan. Pero ano po yung puso po ni Haring David? Ang sabi niya, tunay akong nagkasala sa Panginoon. At yun po yung dapat. Kung napagtatanto mo na parang mali yata nga ako. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, I'm sorry po. I'm sorry. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking nagawang kasalanan. Ang sabi po, itong paanyaya ng ating pong Panginoon. God, sabi natin dyan, God can cleanse the dirtiest sinner. Ginapit po yung puntong alam pa nyo, dirty, yung pagkarumi-rumi na kasalanan. Amen. Kayang linisin ng Diyos ang pinakamaruming kasalanan mo. Amen. Yan ka na naman na, Pastor Dobbs. Opo, kasalanan natin. Kayang linisin ng Diyos yan. At actually, sabi nga, ang paanyaya ng ating pong Panginoon sa verse 18,
kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Wow! Palapakan nga po natin ang Panginoon Diyos yan. Kung kaya naman, kapatid, sa talatang ito, huwag mong sabihin, ala na, hindi na pwede sa akin. Napakamakasalanan mo. Ano kung katsura? Alam mo yon, kapatid? Ito po, one by one, isipin po ninyo yung sarili. Ano kayo? Ko po balo ito. Maging ako nga, hindi nyo kilala eh. Ano po? Kayo po, alam po nyo yung laman ng isip mo, yung naging laman ng isip mo, tsaka yung puso mo. Balo mo ito. Hindi kung sinasabi ng konsensya mo sa ngayon, parang oo nga. Kapatid, simple lang ang nais ng ating pong Panginoon na gawin mo ngayong umagang ito. Kahit paulit na lang, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi mo pa kinagagawa yon, gawin mo ngayon. Gawin mo. Yung bagang, nung unang pa, pwede nating isipin kasi ito eh. Mula nung nakilala, nung bata ka pa hanggang sa ngayon, pwede. Kung sa pag-aakala mo parang guilty ka pa rin, parang hindi totoo yung, hindi ka nakakasigurado na totoo yung paghingi mo ng tawad nitong nakaraang panahon. Ngayong tanghaling ito, pwede mo pong tiyakin yan sa harapan ng ating Panginoon. Pwede mong sabihin na totoong-totoo. Lord, sa amin na mga Ilocano, ginagambit namin yung terminong ganito, Diyos ko. Yung pabagsak baga, Diyos ko. Pakawanin na kami. Pakawanin na kapo. Panginoon ko, patawarin mo ako. Si David, nung pagsabihan siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta, kinilala niya yung kanyang pagkakasala. Kasi kaya yun, no? Yung binanggit kanina ni Brother Oding, habang siya'y nagsasalita, parang sinilipihat ni Brother Oding yung mensaya, yung kudigo ko. Kasi binanggit niya eh. Yung awit ni David, create in me a clean heart. Binanggit niya yung mamaya kakantahin natin ito na eh. Likhain mo, Panginoon, na bago ang aking puso. Minsan binabanggit ko ito eh. Kapag ang tao nakakagawa ng kasalanan, ang kauna-unahang nawawala sa kanya. Sa Kristiyano Christian. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, parang ayaw ninyo, ulitin na, kapatid, ikaw ay Kristiyano na. Kapag ang isang Kristiyano nagawa pa rin ng kasalanan, ano po yung unang nawawala? Peace. Yung kapayapaan. Nagkakaroon siya ng takot sa kanyang puso. Hindi ka ba matatakot? Biglang darating ang Panginoon, malakwan ka, may iwanan ka. Bay, nakakatakot po yun. Amen po. Kaya nang sabi ko po dito, kapatid, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kapag, ano po sa palagay nyo? Kapag tunay ang pagsisisi. Kung hindi tunay, para ka lang naglaro, wag na. Wag na po. Ay, hindi tunay eh. Kapatid, nais kong pakipakiramdaman mo ito. Hindi po hadlang yung pong nakaraan po natin para hindi tayo makalapit sa Diyos. Yun nga dapat ang magtutulak sa atin para lalong lumapit sa Diyos. Halimbawa, mayroon kang nagawa na hindi maganda. Nakapanakit ka ng damdamin. Ano pa yun? Ano mang klaseng kasalanan. Pagkakamali, failure, rebellion. Dapat yun po yung magtutulak sa'yo. Erase the pride. Amen. Burahin mo yung pride. Alam po niyo kung bakit napahamak siya, no? Nagpakamatay si Judas? Because of pride also. Inisip niya siguro marahil, lala, hindi na ako patatawarin.
Nisip niya yung pagpapatiwakal is yun yung makapagpapagaan sa kanyang ginawang kasalanan. Pero hindi. Lalo siyang nalulong sa kasalanan. Sabi ko sa kudiko ko, kapag lumapit ka sa Panginoong Hesus, ng totoo, patatawarin ka niya. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Last but not the least, obedience brings restoration and blessings. Apo. Sabi nga, nagdadala ng pagpapala. Apo, blessings, restoration. Pastor, ibig bang sabihin niyan kung nagsisi na ako sa kasalanan ko, ako ay giginhawa sa buhay, ako ay yayaman, magkakaroon ako ng magandang tahanan, magkakaroon ako ng maraming lupa? Yun ba ang ibig mong sabihin? Pwede po. Pero alam po ninyo, kapatid, speaking of kayamanan, hindi naman dahil sa maraming kang pagmamay-ari, mayaman ka. Meron ng maraming pagmamay-ari, no? Mga material na bagay. Sabi nga, alam na po ninyo ito, wala namang kapayapaan. No? May papatudtod, hindi po nakakatulog kung gabi. Di ba? Meron naman pong kabaliktaran nun. Kuminsan kahit na walang-wala sila, pero yung sinabi kanina, testimony kanina, buo yung pamilya, masaya sila. Kuminsan kahit disabog lang inuulam, masaya na eh. Ano yung disabog na yan, Pastor Dom? Asin. Nung bata ako, ulam namin yan eh. Yung asin. Lagyan mo ng asin yung nasi, yung kanin, tapos lagyan mo ng konting tubig. Yung iba nga asukal eh. Sino kapag ulam sa inyo ng asukal? Nag-ulam ako ng asukal. Sa amin ng mga Ilocano, mangga nga lang eh. Kudkurin mo yung mangga native. Mangga, lagyan mo ng kamatis, lagyan mo ng tinawag-tawag na yan, tinunong at tuyo. Lasaw-lasawin mo ng ganon, tubigan mo yun. Masaya. Masaya yung pamilya. Amen. Pero alam po ninyo, siyempre, yun lang ba, Pastor Dom? Kapatid, kapag ka nagsisi ka sa kasalanan mo, sabi nga, sumunod ka sa Diyos, ulitin natin, obedience bring restoration. Opo, kumbaga, alam mo yun, yung pinapanibago ko ng Panginoon, yung mayroon akong sasakyan noon, naalala po niyo yung sasakyan ko noon. Salamat po sa mga kapatid na ginagawa. Kapatid, naalala ko yun eh. Yung minsan kasi, ay wala na yung sasakyan talaga naman. Alam mo ba yun? Matalik yung, matindi siyang sindi. Anong ibig niya sabihin, Pastor, sa matinding sindi? Babasok niya po, umuusok yung sasakyan. Umuusok po siya. Merong isang kapatid, wag ko na lang pong babanggitin ang kanyang pangalan. Kung sabi niya, Pastor, sabi niya, sige, pagawa mo ang sasakyan mo. No. Hindi nga makatakbo na eh. Sino? Talo na, lulus compression na. Tawag nito yung overall restoration. Yan po. Yung dating naging mahinang sasakyan, naging malakas. Wow. Alam po ninyo, mga kapatid, higit pa doon gustong gawin sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Gusto ng ating Panginoon na ma-restore yung faith natin sa Kanya. Yung ating pong paglilingkod sa Kanya. Gusto ng ating pong Panginoon Diyos na maranasan natin yung mga pagpapala. Amen. Gusto ng ating Panginoon Diyos na i-bless tayo. Amen po, parang ayaw po ninyo. Gusto ng ating Panginoon na pagpalain po tayo. Kaya nga gusto ng ating Panginoon Diyos na tayo po ay mamili. Blessings. And then equals obedience. And siyempre, distraction. And then rebellion.
Ang Diyos po, kapag ka ikaw ay nag-obey, sigurado po yung blessings. At tinitiyak ko po ito, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ating Panginoon. Paano man nasabi yan, Pastor Doms? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ganun pa rin ang Diyos. Amen po. Kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay hindi pagkawala ng kalayaan. Tandaan po natin yan. Ito ang daan ng pabalik sa tunay na buhay. Amen. Amen po. Kaya nga yung pinaka-conclusion po natin dito, ito pong Isaiah chapter 1 na binasa po natin, sana binasa natin, ay larawan ng isang bayan na religious pero malayo sa Diyos. Active pero puno ng kasalanan. At doon nakita po natin ipaglalarawan ng Panginoon ang bayan na ito sugatan dahil sa rebellion. Pero kapatid, tandaan sana rin natin, dito pinakita yung awa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pagkakataon ng panunumbalik. Kaya nga mga kapatid, ngayong umaga, baka malamig po ang pananampalataya mo. Baka lang, sa kabila ng mananampalataya ka na, nandun pa rin yung lihim na kasalanan. Baka lang, present ka, pero absent ka. Malayo ka sa Diyos. Baka lang, kaya ka nandito ngayon. Kasi, routine. Nakasanayan. Kapatid, sabi ko kanina, if you hear the word of God, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, mo pasyasan ang puso mo. Sabi ng Panginoon, halika at magliwanagan tayo. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. May pag-asa pa. May restoration po sa Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Hanggang dito na lamang po yung mensahe. Tayo pong lahat ay tumayo at aawit tayo sa Panginoon ng isang koro. At gawin natin itong totoo sa puso po natin na lumalapit tayo sa Panginoon, nagpipray. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. At ibigay po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabihin, you are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Amen. Baka nandyan po yung mga backup natin. Tulungan niyo ako mga kapatid sa kanta na ito. Ahawit tayo sa harapan ng Panginoon sa oras na ito. At personal, lumapit tayo sa ating Panginoon. Oh God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like. One more time, kapatid. Hallelujah, Jesus. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you, and you are the potter. Hallelujah, Jesus.
You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Mga kapatid, gusto ng ating Panginoon sa umagang ito, ang puso mo. Pwede bang manalangin tayo ng panalangin katulad nito? Panginoong Hesus, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, sa oras na ito, nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Kilala mo ako. Alam mo ang aking buhay. Walang nalilihim sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ako. Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong paglilinis. Sa oras na ito, dalangin ko, gamitin mo ako sa kalwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Salamat. Purihin ang dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. Amen and amen. God bless everyone. Palapakan po natin ang Panginoon. Binibigay ko na po sa ating MC. Hallelujah, Jesus. Amen. Salamat po sa napakagandang mensahe po na pinagkaloob po sa atin ngayong umagang ito. And bago po tayo mag-end, gusto lang po nating pasalamatan lahat po ng nagamit po sa kabuuan po ng ating gawain, sa ating Sunday School teacher, sa Praise and Worship team, sa ating nag-opening prayer, mga ushers, technical team, at sa ating kapatid po na bagong dalo. Nawa po hindi po ito yung first time, kundi ito po yung palagi ang pagsasama-sama po natin. And sa ating pumbuting pastor na nagdala po ng mensahe ng ating Panginoon, at sa lahat po ng mga kapatid na dumalo po ngayong umagang ito, sana po sa next Sunday magkita-kita po tayo ulit para sumamba sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin para po sa ating closing prayer. Amang dakilang Diyos at mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa kadagumpayan ng aming gawain ngayong umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na Ikaw ay aming napurihan, Ikaw ay aming nasamba, Panginoon, at napakinggan ang iyong mga salita. Maraming salamat sa mensahe na aming napakinggan at nawa manatili po ito sa aming mga puso at nawa, Panginoon, na maging gabay po sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat din po sa aming pastor na nagdala ng inyong mensahe. Nawa, patuloy niyo po siyang pagpalain, bigyan po ng sapat na lakas, Panginoon, spiritually and sa kanyang physical na pangangatawan, Panginoon. And Lord, salamat din po sa lahat po ng dumalo, sa lahat po ng kapatid na naririto. Pagpalain niyo pong lahat ang iyong mga anak, Panginoon, at ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. And Lord, i-bless niyo po ang bawat isa at gabayan niyo po kami sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po sa ating sa prayer and
Muli po, sa ating panghuli, tayo pong lahat ay magsitayo na sa pangalan ng ating Panginoon for the benediction prayer. Hallelujah. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang mga anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayo ng ating Panginoon. Amen.